Sa mahirap hanapin ang isang tulad mo. Sa tagal ng panahon ngayon ang natag. I want you all for me, baby. Bigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad na kapin mo ako. I am John Roa, and this is home. John is a millennium baby kasi I gave birth to him year 2000. Pagkita ko sa kanya, yung dilat yung mata niya, laki, laki, laki. Sarap sa feelings ba, nakita ko na yung anak ko na, sana paglabas itong bata na to, dancer din katulad ko, ganyan yan ang naano ko minsan. Sumasayo kasi si tito mo, so 2 years old sumasali, habang sumasayo yung mga grupong tito mo, siya nandun na din. So nakasagit na siya palagi, gusto niya lagi na star of the show siya lagi. Kasi akala talaga namin ng tatay ko, dancer ako. Kasi yung papa ko dancer talaga yun eh. Tapos maliit pa ako. Di ba ibang bata, pag alam nila sumasayaw, tapos, oh sayo ka, iiyak, iyoko, baliktad ako eh. Iiyak ako pag di mo mapakita na stage. Yung may grupo si papa ko dati, tapos ako talagang may costume din ako eh. Kasi pinapatayan ako ng papa ko eh. Tapos umiiyak ako pag di ako pinapasakit. Hindi ko alam yung steps, ganun lang ako doon. Kita ko na marunong pala siya kumanta. Yung basta yung pelikula na Got to Believe in Magic. Yung boses niya ba yung Got to Believe in Magic, kanyan ba? Parang natulak, marunong pala itong kumanta. Nung sumikat na si Justin Bieber, he was 8 years old or 9 years old then. So madalas siya nakaharap sa YouTube. Yung influence niya talaga sa sing was because of Justin Bieber. Sabi ko sa sarili ko na, sarap din siguro maging ganyan, no? I mean, kasi bata din siya nun eh, na parang na-inspired din ako na someday kaya ko din maging ganyan. Nag-influence ko siya, so lahat ginaya ko, yung buhok, yung damit. Ayun na, dati sumakanta ako dun sa sofa namin. Tapos nang naka-costume ako, tapos naka-shade, tapos papatugtog ako ng Bieber na kanta. Nung nag-10 years old ako, 12 years old, doon ako sumali ng mga competitions. Tapos mga Bieber pa yung pyesa ko nun. Lahat ng mga pa-contest na doon sa, yun sa Cebu, palagi ko sige, sali ka doon, ganyan, kahit anong mga pa-contest, palagi ko isasali. It was a time na sumali siya ng contest. Wala kaming pera. Nanalo siya 300 pesos. Tapos kumain kami ng balot, libre niya kami. Malaki talagang pangarap ko kay John ba? Lahat ng mga, sa TV, yung mga pa-contest nila, lagi ko, John, audition ka na. Pinasubok sa kanya na kumanta at the same time mag-beatbox at the same time sumayaw sa TV5 ng Talentadong Pinoy. Nung nanalo siya nun sa contest na yun, he won 15,000 pesos. Yung kauna ng beses na bumili siya ng gitara. Pagkatapos, sumali siya ng Pilipinas Got Talent year 2010. John Neil Roa. For once in my life, I have someone who needs me. Someone I needed so long. I am someone for once in my life. I am someone for once in my life. I am someone who needs me. Yung natalo siya, ito yung pinag-grabe yung sakit yun na namin nakita ko yung anak ko umiyak ba. Din sa backstage, umiyak din ako doon kasi parang na-discard ako ba ko. May talaga, yung pangarap kaya ni John, ganyan ba kasi boss yung may motto siya, yung never give up. Yeah, sige lang, next time may pa. Yeah, sige, mag-aral ka muna. Kamag-anak namin, yung papa ko, yung lola niya, sige, i-focus muna si John sa pag-aaral niya. I-focus namin sa pag-aaral, parang sinusundan talaga siya yung pangarap niya ba, yan, parang ganyan ba, parang kasi may nag-imbita sa kanya, kinuha siya ng mga, sa school, may mga play, mga stage play, nakita niyo mga
magaling si umarte, tapos nagkakanta, kumanta din siya. Parang yung, tapos pa yung mga marinig namin sa mga tao, malayo ang mararating. Doon na yung nauso na yung mga vines. I've been watching you at night, I think of you. I want to be your only baby. If you game is son, give me a call. 2016, sumali na siya ng Tawag ng Tanghalan. Ang kinanta niya nun is Huling El Bimbo. Maganda, nagustuhan naman ng crowd. Although, syempre, meron talagang pabiritan doon, hindi pa rin siya nanalo. So, yun nga, nung nag-16 years old ako, nag-try ako ng mga cover-covers na nilalagyan ko na sarili ko talagang version lagi. Isang video ako na nag-viral, The Tatlong Bibe, na ginawan ko din ang version ko na may rap lyrics. Sabi na kwak, 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 kwak. Ako nabiganing na ito mga bibe, sexy and pretty. And then, these people met me, ex-battalion. Nakilala ko si Kuan, si Mark, tsaka si Archie, si Floji, tsaka si Boss Juan. Nag-contact kami and then gawa tayong song na to, ganyan. Kasi kakilala din nila yung isang friend ko na rapper dito sa Manila. So sige, gawa kami. Gawa naming kanta. In-upload namin after 2 months, or 1 month lang din siguro, 1 month and a half. Nag-million yung views ng song, which is kakaiba. So nagulat kami. Tapos sabi din naman, sabi ko, uwi na kasi sila no, ng Manila. Eh sabi ko din may parang gusto ko si mama. Pinaalam ko halos mga 2 linggo ko siguro pinaalam sa magulang ko mo. Recording na yun, no? Minsan lang tayo magkaroon ng ganyan, parang gano'n sa'yo. Siyempre, hindi din madali sa part nila kasi 16 years old nga yung anak nila. Which is alam na din talaga nila na ito talaga yung gusto ko eh. Kompetensya ni Jan, parang ano talaga ba, sa pag-aaral, hindi talaga siya makapokus. Dahil sa pangarap, ano niya ba, yung hilig niya ba, yung passion talaga niya ba. Lalo na nung umiingin yung kanta namin na ginawa with ex-battalion, sabi ko, ma, pwede ba akong sumama sa kanila doon? Ito ganyan. Hanggang sa pumayag sila, mama, 1 month daw. So ayun na, nag-circulate na sa social media yung pangalan ko, yung music namin ng XB. Lumipad ako Manila, mas gumawa kami ng more music with my group, nakilala yung group namin. Hanggang sa ayun, sabi ko sa napapansin nila na dumaabot yung pangalan namin dun sa Cebu, yung music ko. Worth it naman din yung sacrifices ko. Happy ako na naging okay talaga din yung career namin ng group ko and yun sa reach namin sa tao and lahat. But siguro in the middle of it all, I felt something na weird eh. Na, alam mo yun, hindi ko siya kayang i-explain din sa grupo ko, pati sa ibang tao. Pero basta ang alam ko, ano siya eh, masaya ako dun. Alam mo yun, kasi 2 years kami magkasama ng mga taong yun, ng para mga kuya ko na, para mga kapatid ko na, kasi only child nga ako eh. So, para sa akin, ayaw ko talaga silang iwan. Pero may something sa akin na alam mo yun, hindi ko mag-gets na parang, hindi na siya nag-co-connect. Alam mo yun, may kumakalas na sa akin, sa pagkatao ko, sa puso ko, or sa emotion ko, na okay naman yung career namin. Na nagmimake naman kami ng maayos din na music, na tatangkilik na ng tao. Pero sabi ko, may kulang, alam mo, may gusto pa akong gawin din talaga. Na-realize ko, bumalik ulit yung loob ko sa dating music na ginagawa ko, which is, hindi naman it's a bad thing, pero hindi siya yung music na ginagawa ko dun sa XB. Sabi ko na kailangan kong bumalik dun. Kailangan ko maging totoo sa sarili ko, or kailangan ko maging totoo sa pangarap ko. Kasi nangarap na rin ako, nagsakripisyo na rin ako na makapunta dito sa Manila. Sasagad ko na, parang gano'n. Lumikita ko na ganito, tapos sinabi ko sa'yo, Tol, may gusto pa kasi talaga akong gawin eh. Pero hindi literal na bumigit ako. Andun lang yung illustration na parang hindi ko kayang tingnan yung reaction nila kasi ang hirap eh. Pero sabi ko,
May gusto pa kasi talaga ako, alam niyo naman, may pangarap pa ako sa gusto ko music. He's more into R&B, ballad, classical music, yun talaga yung mga kinakanta niya. Medyo, naiba lang yung genre ni Jan nung napasali siya sa isang rap group. Although he's not into rapping talaga sa mga songs nila kasi he do most of the time, melody and chorus. Parang sabi niya sa amin nung na-feel na niya yung nagkano siya pa, ma, parang napansin ko na yung talaga yung ano ko, yung talagang genre niya ba na, itong music ko talaga ba? Na, kasi hindi talaga ako rapper eh, na ano lang, kagrupo niya sila, yung ex-battalion eh. Yun na, parang na-feel na niya yung talagang ano niya, music niya. Sabi, pagtuloy mo yan, kung anong decision mo. So, ang nangyari, nag-concert muna kami hanggang sa totally umalis na ako sa group. Pero hindi muna naman siya pinablik. So, sa mga loob ng buwan na yun, may nakilala din ako syempre. Dalawa sila, of course. Yung nag-shoot na music video ko, si Andre Antonio, in-endorse niya ako sa mga friends sa music industry and sa entertainment industry din. And then, I met also Quest. Naging mentor ko siya sa music, and then sinasama niya ako sa mga gigs na doon ko din na-realize na ito yun eh. Parang yun na, doon ko nasabi ko nung umalis ako na masaya ako din talaga sa desisyon na wala ko regrets sa desisyon na ginawa ko. So I wanted to reintroduce myself to the people. So si Quest na nag-push sa akin na we need to bring back your name. Yung ikaw talaga. Sabi ko, sobrang ganda na idea. Sabi ko, let's do it. So ginawa namin, nag-rebrand kami into John Roa. And then, release Ox lang. And that was my first single as a solo artist. Nagbago na lahat sa'yo. Nagbago na lahat. Sinulat ni Jan yung Ox lang. Dito sa sala na to, ginigitara niya na yun. Tapos, sinut ni Dre ng parang unplug ba yung tawag? Parang ano lang din, parang nag-acoustic lang din si Jan. Tapos, pinarinig din ni Jan kay Quest. Tapos, minimentor ni Quest si Jan kung ano yung medyo mas okay na lyrics. Tapos, yung medyo may mga tono rin na medyo mas okay. Itong Ox lang, parang parang baby nilang dalawa ni Jan. Malabo na lahat, putihan tayo. Malabo nang yung tingin, ang iyong ngiti, ang iyong nararamdaman. Ang hiniling ko lang naman. Biggest break ko nung concert ko, hindi mo siya biggest break, pero yun yung first concert ko as a solo artist eh. Naisip kami, ano yung pinaka-best way na mag-concert or mag-give back concert. Sa lugar, syempre, kung saan ako nagsimula. So, bumalik kami sa Cebu, pinlan namin. Of course, yung team ni Andre, H.H. Cinema, si Kuya Lloydie, and Kuya Quest also contributed sa mga areglo. And of course, my band, sila NJ, sila Lexus. Kinausap lang ako ni Dre. Jay, kilala mo si Jay Roa? Go. Sino yun? Yung kumanta ng nandi ako, ganito. Kasi kailangan niya ng gitarista eh. Tugtog siya sa may gig siya, kailangan ng gitarista. Pwede ka? O sige, pwede ako. Tapos after nun, biglang sinabi na sa akin ni Dre na, kayo na rin sa concert ha? Concert! Concert! Mga ganun ako, tapos yun. Parang naging first gig namin nun, naalala ko, concert na agad eh. Napasok ako sa banda nung si Andre. Chinat niya lang ako, sabi niya, Lex, pwede ka tumugtog? Siyempre ako, hilig ko talaga tumugtog. And took the chance. And then, akala ko isang performance lang. And then yun nga, nagkaroon siya ng mas maraming gigs. And then, yun na. Madaling katrabaho si John when it comes to music. Kasi alam mo na kahit wala talagang rehearsals or anything, yung music laging tumatakbo sa utak niya. Yung tipong kunwari, nasa aeroplano ka, bigla niyang isusuksok yung earphones niya sa'yo. Sabi niya, pakinggan mo to. Ang ganda, paano niya ginawa to? Tapos pag-uusapan namin. So constantly, parang puro music lahat. And then, when it comes to, actual rehearsals, batuhan lang talaga ng ideas. He's very open to a lot of things. Ang dami niyang gustong subukan na bago. Hindi niya gustong mag-lock in na ito lang yung tunog ko. So, and that way, hindi niya nalilimit yung sarili niya. And then, since hindi niya nalilimit yung sarili niya, ang dami niyang nagagawa, gumagaling siya lalo. And then, I think, pag napanood mo yung mga live performances namin, makita mo na iba-iba talaga yung tunog.
per song. Concert siya dyan sa Cebu. Very successful, tapos very very touching para sa amin. Kasi parang pinapagura namin, tapos naalala ko noon, nung maliit pa siya, nanood kami ng documentary na movie about sa life ni Justin Bieber na kasi di ba from online sensation si Justin Bieber hanggang sa naging sikat na sikat siya, tapos nag-concert siya, tapos nandun yung mama at papa din ni Justin Bieber na umiiyak. Yun din, same feeling exactly ang naramdaman namin. We're very happy, we're very proud. Naalala ko noon kasi alam namin na John was really born to perform. Second to the last yung kanta niya, yung biyahe. Yun na, kasi yun yung pinakatugtog na nasikat, na sumikat din, isa din na yung biyahe. Tapos, hindi ko nakala na yung pinakit kami ni John. Sabi yung sasawa, kami dalawa sawa, parang din kami. Diba na to, artista na ko nito kasi pinakit ako eh. Pinipigilan ko lang sarili ko mga iyak doon sa stage eh. Yung kumandong na si John sa akin dito yung kahit may kulang ako kay John, pero pinalaki ko si John na sweet na bata. Nung nag-concert na, parang sarap sa pakiramdam na nakita ko yung anak ko ba, concert na, kahit sa Cebu, pero parang proud talaga kami ba. Dami na doon, maraming nag-ano pala sa kanya. Maraming talagang fans si John sa Cebu. Of course, sila Lexo, sila NJ, and of course, yung mga nakasama din namin doon, nag-asikaso sa akin sa technicality, sila Kuya Xiao. Yung talagang sobrang daming nakakataba na puso, sobrang daming tumutulong sa akin nung nag-solo ako, and lahat din na nag-front act. Of course, my parents, sobrang nagpapasalamat ako sa kanila. Sobrang successful ng show, nagustuhan ng tao. Na umuwi silang masaya, umuwi silang, alam mo yun, puno yung puso nila ng inspiration na nakita nila ako from, nag-start ako sa Cebu dati. And pagbalik ko, alam mo yun, na nakikita nila na how much I've grown as an artist and as a tao, especially sa mga friends ko doon sa Cebu. Nanood yung isa sa mga boss ng Viva, which is si Kuya Verb or Boss Verb. Kasi hinahanap niya talaga daw ako noon. Gusto mo ba na tulungan ka pa namin lalo sa promotion ng music mo? And then, isa din yun sa mga best thing talaga. And then, nag-meeting kami with Boss Vic. And then, ayun nga, welcome nila ako sa Viva family. I'm thankful na ngayon tinutulungan din talaga nila ako mag-promote ng music ko. Last time, nag-asap ako. Isa din sa mga malaking bagay talaga na naranasan ko. Kasi dati nanonood lang ako sa TV. And of course, nung Araneta Coliseum, binigay din nila sa concert ni Miss Sara, sobrang malaking bagay sa akin nun. Mixed Philippines, talagang yung mga nangyari sa akin lately, hindi ko alam kung paano ko i-explain. Basta I'm filled with joy and fulfillment, and sobrang mas na-motivate ako na, alam mo yun, mas gawin pa ng pagpursigihin pa yung music ko or yung music na ginagawa ko. What's up guys? Good morning. Dito tayo ngayon sa Casa del Niño, sa isang school. And it's currently 9:45 in the morning. And they're having their Nutrition Month program. And sobrang excited ako sa magiging reaction nila kasi we are surprising some fans today. And ang may alam, principal lang, tsaka yung isang organizer. Hindi alam ng buong school, and ayun, excited akong perform para sa kanila and nakita yung reaction nila. And excited din ako mag-motivate ng mga students na kung may gusto sila sa buhay nila, and if they have dreams, especially sa mga musicians na andyan, kasi narinig ko kanina, meron silang parang rap battle about sa mga pechay, mga talong, mga ganon. So, alright, samahan niyo ako mamaya. May I call in Mr. John Roa.
dapat i-announce na po yung champion for the Nutri-Jingle. And of course, excited po kami sobra, like kung sino mananalo. And then, nagtataka kami, may mga nagsiset up na mga lalaki ng gitara, ng drums, ng iba't ibang instruments. And we were thinking na maybe alumni lang sila or a different band. And then, sumigaw sila, let's introduce Mr. John Roa. And syempre, lahat kami unexpected. Nung una inis naman, baka naman ibang John Roa yan or someone else. Pero, nung lumabas na siya and nag-start na siyang kumanta, well, of course, syempre, nag-freak out kami and lumapit kami sa stage to hear his voice. Iba talaga pag nakita mo siya sa personal, nahawakan mo, nakausap mo. Ang sarap sa feeling kasi hindi ko po talaga maalis yung ngiti ko po kasi fan na fan po talaga ako ni Jan. Maganda yung mga message ng kanta niya. Madaling ma-implementan yung mga bata ngayon. We like him for his music po kasi talaga and his voice. And when we heard his voice po, parang nagulat kami. Parang plakadong-plakado niya. Kung ano yung sa Spotify, kung ano yung sa YouTube. Yun din pala sa live. It's not, hindi siya joke or anything. Na doon mo lalaman na totoong artist po talaga siya. What's up guys? Si John Roa na naman ulit to. E ngayon, nasa Casa del Niño tayo. And natapos na natin, surprise natin sa students kanina sa program nila. And nagulat talaga ako nung sobrang nagtakbuhan sila sa harap. Surprise sila, na nag-enjoy din talaga sila sa performance. And of course, kasama natin ngayon si Bianca at si Johan. Johan, anong reaction nyo kanina? So kami po, in junior high, wala po talaga kami idea. So like, nung nakita po namin yung band and everything, we thought na, ay baka mga alumni lang to or someone na tutugtog lang. So biglang sinabi, John Roa, nag-freak out kami. Opo, nasa gito. Parang nakakagulat kasi fan na fan talaga ito eh. So kanina din, nung sinabi nila sa akin na, kagabi lang nila sinabi sa akin din eh. Surprise din nila ako eh. Sabi nila sa akin, magsusurprise ka ng school. So sobrang excited ako na perform kanina ng umaga. And ayun, gusto kong pasalamat sa inyo siyempre on behalf din sa school nyo and sa lahat ng mga students dito. Kung hindi naman dahil sa inyo, dahil sa pagpapakinig nyo sa music ko, support nyo sa akin, wala ako ngayon dito. And kundi dahil sa pagsama nyo sa biyahe ko, hindi ko sana maabot yung naabot ko yan. So, dedicate ko tong song na sa inyo. It's called Biyahe. Hawakan mo ang kamay ko at dadalhin kita sa gusto. Magsisilbing katay mo. Ipikit ang iyong mga mata. Hilipad tayong dalawa. Takasan natin ang mundo. Wala nang iba, ikaw lang at ako. Handa kong ibigay ng buo. Ang puso ko sa'yo lang talaga, kaya bumawag sa aking kamay. Handa ibigay kahit ang naisip mo para sa ating paglalakbay. Ang iyong kamay sa aking ibigay, hindi ka bibitawan saan man napunta ang biyahe natin dalawa. Hawakan mo ang kamay ko. Ako ang iyong baluti sa lahat ng kasakitan mo. Kung magsisilbing ubay mo, buksan ang iyong mga mata. Huwag mong pigilan ng saya. Takasan natin ang mundo. Sa lahat ng oras ay asahan mo. Handa kong ibigay na buo. Ang puso ko sa'yo lang talaga,
palagi. Basta't maniwala lang sa akin. Huwag mong bitawan ang kapit mo sa aking kamay. Handang ibigay lahat ng naisin mo para sa ating paglalakbay. Ang iyong kamay sa akin ibigay, hindi ka bibitawan saan man mapunta. Biyahe natin dalawa, nating dalawa. Hindi ka bibitawan saan mapunta. Ang biyahe natin dalawa. Thank you, guys. Pagdating ng panahon, may maano na siya, maabot na yung pangarap niya. Gusto ko stay para yung anong talagang totoong dyan. Dito lang kami nag-guide sa iyo. Yun, continue sa pangarap mo. Ayan. Love you. Pero I believe mahaba pa yung tatahakin niyo dyan. Pero kung dumating man sa time na yun na wala na lahat na yung kasikatan, nandito pa rin kami. So support pa rin kami sa anak namin. And I believe by that time marami nang naabot si Jan and marami na siya natutunan sa buhay. And he knows how to handle his life na by that time kung magiging okay na siya talaga. Kasi ngayon, 18 pa lang yung anak ko pero I'm so proud kasi marami na siyang naabot. Marami na siyang napatunayan sa mga tao. Anong message ko sa younger John? Huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil. Kasi marami pa tayong pagdadaanan. Huwag ka magpadala sa mga sinasabi ng ibang tao. Sundin mo lang puso mo, maging totoo ka. Always be positive, like what you really are. And makulit. Just keep believing in yourself and sa talent mo. And marami din naniniwala sa'yo. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Kasi for vlogging talaga kasi. Actually, bago sa market, wala pa nakakabili na ito. Lumulutang nga ito ng ganyan, oh. Tingnan mo ito sa hawakan ko ulit. Right, you go! You go! Nice! This is Edward! Lapel yan, lapel. Ano sabihin mo? Kiss kayo, Ay.